Utang ng Japan, umabot na ng mahigit 12 trilyon sa perang dolyar, habang ang Pilipinas ay mayroon lamang kabuuang utang na 205 billion dollars. Kung ipagkukumpara natin ang utang ng dalawang bansang ito, ay talagang napakalayo ng diferensya. Pero hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na sa kabila ng napakalaking utang na ito ng Japan, ay mas mayaman pa rin ito sa Pilipinas. At sa katunayan ay pangatlo ito sa pinakamayamang bansa sa Asia, at ang Japan rin ang may pinakamalaking pinagkakautangan ng bansang Amerika na nagkakahalaga ng 1.3 trillion dollars. Ikalawa ang bansang China na pinagkakautangan rin ng Amerika sa halagang 1.05 trillion dollars. Pero paano nga ba ito nagawa ng Japan? Iyan ang alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka naman pwedeng i-like mo muna itong video kung gusto mo ang mga topic na ganito. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ang Japan ay sumailalim sa kontrol ng mga Amerikano hanggang makamit nito ang Treaty of San Francisco noong 1951, kung saan ang kasunduang ito ay naging epektibo noong 1952, kung saan sa kasunduang ito ay nakapaloob ang 5 artikulo patungkol sa napakaraming kondisyones ng mga Amerikano. Kapalit naman ito ay ang muling kalayaan, di umano, ng bansang Japan, kaya't nakabalik ito para sa kalakalan ng mundo. At sa kabila ng matinding kahirapan na dinanas ng mga Hapon pagkatapos ng digmaan, ang bansang Japan ay madaling nakasabay sa kalakalan ng mundo, at taong 1960 ay nagpanukala ang nooy Prime Minister ng Japan na si Hayato Ikeda ng isang plano para sa ekonomiya, at ito ay tinawag nilang Shotoku Baizu Keikaku, o sa wikang Ingles ay The Income Doubling Plan, kung saan ay nakapaloob sa planong ito kung papaano dodoble ang kita ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng tax sa mga tao, habang palalakasin naman nila ang pinakamalakas nilang produkto at magbibigay ng maraming insentibo nang sa ganun ay mas marami ang magtrabaho at lumaki ang export sa target nilang produkto. At sa loob lamang ng ilang taon ay nakamit nga ng Japan ang mas malakas na kita nito. Simula sa nominal GDP na 44.31 billion noong 1960 ay umakyat ito sa 1.105 trillion noong 1980. Ang Japan ay nanguna sa pagmamanufaktura ng mga consumer electronics, automobile, semiconductors at marami pang iba. At dahil sa mahusay na pamamahala noon ng Japan, ay sinabi ng ilang eksperto na tila darating ang araw na mauungusan na ng Japan ang bansang Amerika. Subalit hindi ito nangyari. Ang bansang Amerika kasi noon ay napakalaki ng problema pagdating sa pag-e-export ng kanilang mga produkto, dahil ito sa mabilis na pagtaas ng halaga ng kanilang pera ay kasabay nito ang pagtaas ng halaga ng kanilang mga exports, kaya't nabawasan ang kanilang naibibenta at halos hindi na kumita. Marami rin ang nawalan ng trabaho dahil maraming negosyo ang nagsara, kaya't umisip ng paraan ng Amerika. Ipinatawag nito ang G5 nations na kinabibilangan ng Germany, UK, France, US at Japan para gumawa ng kasunduan kung saan ay nais nitong pababain ang halaga ng dolyar sa pamamagitan ng palitan ng pera sa pera ng German at Japan. Kung bababa kasi ang halaga ng dolyar kapalit ng pera ng Japan at Germany, ay makaaangkat na ng produkto ang dalawang bansang ito mula sa Amerika na magpapataas ng export nito, habang mataas pa rin ang purchasing power ng dolyar kontra sa ibang mga pera, kaya't makapag-i-import ito sa mas murang halaga at hindi mawawala ang export o kita ng kanilang bansa, habang nagbigay naman ito ng mas malakas na purchasing power para sa pera ng Japan at Germany, na naging dahilan naman para sila ang pumalit sa sitwasyon ng Amerika, kung saan ay sumubra ang kanilang imports at bumagsak ang kanilang ini-export, dahil habang mabilis na tumataas ang value ng kanilang pera ay mabilis ring tumataas ang presyo ng kanilang mga ini-export na mga produkto. Ang kasunduang ito ay tinawag na Plaza Accord, kung saan ang kasunduang ito ay pinangalan sa Plaza Hotel sa bansang New York, kung saan ginanap ang kasunduan ng G5 nations. Dahil dito ay mabilis bumagsak ang ekonomiya ng Japan. Marami naman ang nagtaka dahil pumayag ang Japan sa kasunduang ito, na tila nga ay hindi iniisip ang kahihinatnan na ang mabilis na paglakas ng purchasing power ng kanilang pera
ay may masamang epekto sa kanilang ekonomiya dahil dito ay mabilis na lumaki ang gastos ng bansa kaysa sa kinikita nito, kaya't nagkaroon ng stagflation sa kanilang bansa kung saan ay mabilis tumaas ang halaga ng kanilang mga produkto at marami ang nawalan ng trabaho. Kaya't naisip ng kanilang gobyerno na gumawa ng mas maraming pera nang sa ganon ay mabawasan ang unemployment sa kanilang bansa. Kaya taong 2013, ang bansang Japan ay dinoble ang kanilang pera sa sirkulasyon at ipinahiram ito sa mga mamamayan ng Japan at sinuportahan sila ng gobyerno para sa paglago ng bawat negosyo. Ang mga perang ibinibigay ng gobyerno sa mga tao ay nagsilbing utang na may pinakamababang tubo na aabot lamang ng 0.1%. At dahil nga sa pag-imprinta na ito ng mas maraming pera ng Japan, ay mas bumaba ang value ng kanilang pera. Sinabayan pa ito ng pagbabawas ng tax ng gobyerno at gumastos pa sila ng mas malaki para suportahan ang mga tao sa kani-kanilang negosyo. Kaya't ang epekto, bumulusok ng husto ang halaga ng kanilang pera. Subalit sa oras ng pagbulusok nito ay siya namang pagbabari ng presyo ng kanilang produkto at dahil mas marami na ang may negosyo at trabaho ay mas marami nang naging kita ang Japan habang ang kita naman ng bawat nanghiram sa bangko ng Japan ay maliit lamang ang hinuhulugan dahil nga halos wala namang interes ang kanilang inutang at ang utang na ito ay utang ng bawat tao at hindi ng mismong gobyerno kaya't hindi na nagpatuloy pa ang pagbaba ng halaga ng kanilang pera at sa halip, kinontrol na nila ang paglakas at pagbaba nito habang nagpatuloy naman ang pagpapautang ng kanilang bangko sa mga mamamayan ng Japan kung saan halos wala na itong tubo. Kaya't napakaraming naging successful at napakaraming trabaho sa Japan at dahil nga ito ay naging utang ng mga tao sa gobyerno ay maituturing na rin itong kita ng kanilang gobyerno. Ito ang napakahusay na ginawang paraan ng mga Hapon kung kaya't sa kabila ng napakalaking utang ng Japan ay napakayaman pa rin nito. Ngayon, pwede ba natin gawin itong mga Pilipino? Sa sitwasyon kasi natin ay pasan ng gobyerno ang utang ng ating bansa habang naaapektuhan naman tayo para sa malalaking singil ng tax ng gobyerno at mabilis na pagtaas ng mga presyo ng produkto. Hindi katulad ng bansang Japan, kanya-kanya sila ng pagbabayad ng utang. At dahil rin sa mga utang na ito, sila rin ang umasenso